Good morning po, Nay. Morning din po. Morning. Pwede ko po ba kayong ma-interview saglit lang? Pwede po. Yan. Ano nga po inyong pangalan? Sinayda Payumo po. Yan po, si Tita Sinayda Payumo. So, nabalitaan ko po na wala po kayong trabaho. Wala po nga. Yan. So, tanong ko lang po, bakit po hindi po kayo nakapagtrabaho? Kasi grade 1 lang po. Yan. Pasensya na, marami po akong tanong ha. Bakit po grade 1 lang ang inyong tinapos? Sa hirap po ng buhay. Napakahaba po ng sagot niya. Sa hirap ng buhay. Totoo po yan. Kapag kahirap, hirap ding mag-aral. So, meron po kayong mga pinapaaral, nakikita ko po. Ano po sila? Anak nyo po? O, kasi mga bata pa po sila Apo. Apo po. Apo na. Nasaan po ang kanilang magulang? Yung pong apat, wala nang tatay, wala nang nanay. Yung dalawa po naman na pasok ng katulong sa Maynila. Parang kayo na po ang magulang talaga. Ano po? Ngayon po sila po ay nag-aaral. Ano po? Opo. So, bakit po pinipilit nyo silang makapag-aral? Para po hindi sila matulad sa akin. Ganon. Tama, tama. Kasi po, 'di ba, napakahirap ng kalagayan na mauulit na naman. So, Nay, para sa inyo, kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-aaral kayo. Opo. Ano po sana ang inyong pangarap? Noon po, Pasensya na po ha. Hindi pa ako nakakalis. pangarap ko po noong makatapos ka ay ako po ay grade 6. Kahit grade 6. Lamang ay mga kapatid ko lamang po ang pinapag-aral ng mga magulang ko Bakit po kayo ay hindi na napagpaaral nila? Bakit mga kapatid lamang? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. So, nasa na po ngayon ang inyong mga magulang? Patay na po sila. Parehas. So, okay lang po yan, Nay. Basta, yun nga, sikapin na lang yung mga apo na sila na lang ang makapagtapos. Ano po? Yan. And, para sa inyo po, ano po ang solusyon sa isang katulad nyo na hindi nakapagtapos at ngayon, nahirapan makapagtrabaho? Ano po maipapayo nyo dun sa mga taong nagsisimula pa lang maging katulad nyo na hindi sila nakapagtapos? Ang payo ko lang po sa kanila ay sikapin nilang makapag-aral nang hindi sila matulad sa akin. Lalo-lalo na po sa mga apo nyo. Ano po? Yan. Magandang umaga po at salamat po sa inyong oras sa pagpapakikipag-usap sa akin. Thank you po at God bless. Yan. Yan po ang kanyang mga apo. Yan. Ay, kapatid. Yung pong iba, pumasok na po sila sa school kasi oras na po ng pagpasok. So, yan. Maraming pong salamat at God bless. Yan po ang kanyang hanap buhay. Ano po yan? Kuya, ano po tawag dyan? Ayan. Kuya, tanungin lang kita. Bakit po hindi kayo nagtatrabaho ngayon? Hindi kayo naging employee, ganyan. Hindi na kayo nagtatawag. Pero ano po natapos nyo? Ha? Ano po natapos nyo? High school lang. High school lang. So, bakit po high school lang? Hindi kayo nagkolehiyo? Dala nga ng kahirapan. Hindi na kayang suportahan. Yun naman talaga ang dahilan. Ano po? At kuya, tanong ko lang, may mga anak po ba kayo? Meron. Ilan po sila? Apat. 4. Nag-aaral po ba lahat? Dalawa na lang nag-aaral. Dalawa nagtatrabaho na. Mahigi naman at may nagtatrabaho na. So, kuya, tanong ko lang, bakit yung hindi marinig bakit yung mga anak nyo ay pinipilit nyo makapag-aral? Siyempre, para hindi nila madanasan yung dinanas natin. Para hindi maranasan. Oo nga naman. Kuya, tanong ko lang, kung kayo ibibigyan ng pagkakataon
anong gusto nyong matapos? Kahit anong basta yung makakabuhay sa pamilya. Ah. Pero kayo, ano pong pangarap niyo sa mga anak nyo? Unang-una yung makapagtapos sila ng pag-aaral. Dahil Magaling. iyan ang unang nilang magiging kapital para sila yung masaya sa buhay. Opo, tama. At saka, ano pong masasabi nyo, kuya, dun sa mga estudyante na nag-aaral pa, na parang hindi sila ano tawag dito, hindi sila nagpupursige sa pag-aaral, ngunit may pagkakataon namang mag-aral. Yung mga kahirapan sa kabataan ngayon sila, nung araw, kami, pinipilit tayo mag-aral, pero ang mga magulang namin ayaw na kami pag-aralin. Pero ngayon naman, ang mga bata, pinipilit mo sila ang tinatamad, Baliktad na ho. baliktad na. Ganun pala ngayon, ano po. Sayang ang mga pagkakataon. Napakasaya. Yan. Kuya, salamat po sa maikling oras na kayo ay nakausap ko. Salamat po dahil pinayagan nyo akong ma-interview kayo. God bless po. Salamat. Good morning po, ate. Good morning din. Yan. Pwede ko po kayo ma-interview? Pwede. Yan. Ano po inyong pangalan? Yung Arlinda Montero. Si Ate Berlinda Montero. Ang ganda na apelido. So, tatanungin ko lang po kung bakit po kayo ay walang trabaho. Dahilan sa ako hindi na makapagtrabaho sa malayo at ako hihirapan kasi may matanda akong kasama. Ayan, si nanay. So, yun, may kasama po siyang matanda. So, tanong ko lang po, tita, nakapagtapos po ba kayo ng inyong pag-aaral? Nakatapos naman ang ani. Grade 6. Bakit po grade 6 lang? Dahilan sa dala ng kagipitan, kaya kami hindi nakapag-aral ng ayos. Dahil kagipitan. Pero naabutan nyo pa po ba yung panahon na ang mga babae po ay sa bahay lang? Noon, oo. So, yun. Isa pa yon na dahilan. Oo. Pero pinakadahilan talaga po ay dala ng kagipitan. Dala ng kagipitan. Dahil si nanay din po ay hindi din ho nakapagtapos noon. Hindi nakapag-aral si nanay. Ayon, hindi siya nakapag-aral. Hindi siya nakapasok sa paaralan. Ganon din po yung kanyang naging kabiak. So, yun po, nagkaroon po ng lack of education and it intends to unemployment. Yun po yung nangyari. At ngayon po, si Tita Marlinda po ay hindi din po siya nakapag-aral. So, ngayon po, may anak po kayo. Ano po? Ilan po ang inyong anak? 5. 5. Bali, Sila, 4 lang natin dito sa akin. 4 lang ang nasa kanya. So, sila po ay nakapag-aral. Yung isa ko, yung yung panganay nakatapos ng first year. Yung pangalawa po, Yung pangalawa, grade 2. Yung pangatlo, grade 2 rin. opo. Yung bunso, grade 2 pagpasok. Bata pa yun eh. Ano po? Oo. Yan. Tanong ko lang po, bakit po yung mga anak nyo, yung mga nauna, ay hindi po sila nakatuloy? Dahil sa kagipitan nga, wala akong hanap buhay. Ganon din po ang nangyari. O, isa pati, iniwan sila ng kanilang ama. Yan. Nag-iisa po siya nagtaguyod sa kanyang pamilya. And dahil po sa kakulangan din, hindi niya po napapasok ang kanyang mga anak. So, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon, ano po ang inyong gustong marating sa buhay? Kaya ang gusto ko yung maayos ang aming pamumuhay. Ano po, kunwari po, papipiliin po kayo, anong course, anong gusto nyong maging trabaho, kung nagkaroon po kayo ng pagkakataon na makapag-aral. So, makapag-aral ang mga anak ko, yun na lang ang Ayun na lang ang pangarap nyo. Yun. So, kayo po, dahil naranasan nyo na po yung ganyang sitwasyon, ano po ang maipapayo nyo doon sa mga anak na nag-aaral? o maitaguyod ko sila ng maayos. At huwag naman ako tumulad doon sa ibang namumulubi. Yun ang gusto ko. Opo. Itaguyod Yan. ko sila ng maayos. Makapaglabada ako. Sapat na yun sa amin yung makapaglabada ako. May itaguyod ko sila. Yung, parang, kung titignan po natin, kaya po pala hindi kayo nakapag-aral ay unang-unang dahilan ay kawalan talaga. Ano po? Yun ang madalas na dahilan kung bakit hindi nakapagtapos. So, yun. Yun lang po, maikli lang po ang aking pakikipag-usap. Salamat po sa inyong oras. At
God bless po. Ayan, nanay.